Sunod-sunod na pamamaril ang bumulabog sa Pandag, Maguindanao del Sur. Patay ang isang hininalang miyembro ng private armed group habang 3 ang sugatan. Ayon sa militar, sa isang engkwentro na tumagal ng halos 2 oras, sangkot ang mga armadong taga-suporta ng isang barangay chairman na posibleng taga-private army. Tumagal ang engkwentro ng halos 2 oras. Nagkaroon ng isa pang engkwentro ng mga sundalo at nasa 15 armadong lalaki na tumagal ng 20 minuto. Paghupa ng putukan na recover na sa 6 na iba't ibang kalibre ng baril, bala at iba pang sandata. Patuloy ang clearing at pursuit operations laban sa mga armadong grupo. Magandang hapon po. Bukod sa private army, may mga nakasagupang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga sundalo sa Maguindanao del Sur. 2 sundalo ang sugatan sa gitna yan ng mahigpit na pagbabantay para sa eleksyon sa Lunes. At mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, nakatutok si June Veneracion. June. Ivan Pia, napalaban ang mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army nang makasagupa nila ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Dito yan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Kaninang umaga, may mga sugatan sa magkabilang panig. Napilitang gumamit ng kanyon ang mga sundalo nang makaengkwentro ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Sumiklab ang sagupaan ng paputukan umano ng mga taga-MILF ang mga nagpapatrulyang sundalo na misyon ang pagtiyak na walang manggugulo mga armadong grupo sa eleksyon sa Lunes. Sugatan ng 2 sundalo at ilang miyembro ng MILF na dating rebelding grupo na nakipagkasundo na sa gobyerno. We have to clear all the voting centers ng any armed para mawala yung takot sa mga tao. Sana makita nila, walang may dalang baril except kami para bumoto sila. Sa Lunes, araw ng eleksyon, hindi lang mga baril ang bitbit ng mga sundalong magbabantay sa mga voting place sa Maguindanao del Sur. Armado rin sila ng mga pamalo. Kung kinakailangan, gagamitin daw nila ito sa mga supporter ng mga kandidatong manggugulo sa mga presinto. Bukod sa mga pamalo, meron pang isang gagamitin itong mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army. Ito, kung titignan nyo, parang alcohol lang ang laman. O totoo nga, meron itong alcohol. Pero sa loob niyan, merong nakahalong dinikdik na sili. Gagamitin din daw nila yan. Ang epekto daw niyan, para kang tinamaan ng pepper spray. Sabi ng 601st Brigade ng Philippine Army, ang mga gagawin nilang kakaibang paraan sa pagkontrol sa mga tao ay aprobado raw ng mga Municipal Peace and Order Council at mga election officer. Hindi ka ba natatakot baka maireklamo ka sa Commission on Human Rights? Sir, sa ganang amin, wala naman siguro kaming binabiolate, no? Kung ang nag-aaway ay talagang inaawat mo, ayaw magpaawa. Wala naman kaming intensyon na manakit eh. In fact, sila nagsasakitan nga eh. So gusto lang natin silang awatin. Nasa mahigit 3,000 sundalo at pulis ang nakadeploy ngayon dito sa Maguindanao del Sur, kung saan lahat ng 24 na munisipyo ay itinuturing na areas of concern ngayong eleksyon 2025. Balik sa Ivan. Iba yung pag-iingat sa iyo at sa iyong team. Maraming salamat, June Veneracion. Bawal na pong mangampanya simula mamayang hating gabi at kasabay niya ng pagpapatupad ng COMELEC ng liquor ban. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa mini grocery na ito, magpapaskil ng paalala sa mga customer na mamayang hating gabi, simula na ng liquor ban para sa eleksyon. Bawal magbenta o bumili ng alak hanggang matapos ang Lunes. Hindi po kami talaga nagbibenta kahit na anong pilit nila. Ano ba naman yung kunting oras lang ilalaan na kaysa malaking mawawala sa amin. Yung mga umiinom, siguro muna, pahinga muna. Mas maganda ay hindi tayo lasing pag tayo boboto. Bawal na ang pangangampanya simula mamayang hating gabi. Kaya naman pakiusap ng komisyon kung maaari simulan ng pagbabaklas ng mga naglalakihang tarpaulin. Bawal na rin ang ibang forma ng pangangampanya tulad sa social media. Pakipatanggal na po kasi baka makonsider yan na
kampanyahan pa rin. At siyempre kahit sa social media, pag sinabi nyo naman bawal ang kampanya, hindi lang naman kinakailangan pagbawal yung paglalakad, pag-iikot at pangangamay sa kalsada, sa mga bahay-bahay. Kung hindi kahit sa social media. Sa mismong araw naman ng eleksyon, payo ng COMELEC sa mga kandidato, iwasan ang magpaikot-ikot matapos bumoto dahil baka isipin pang pangangampanya ito. Pwede naman daw magsuot ng anumang kulay ang kandidato basta walang mukhang nakaimprenta. At dahil inaasahan daw ng COMELEC na titindi pa ang vote buying ilang araw bagong eleksyon, nagbabala ang COMELEC na kakasuhan hindi lang ang kandidato kundi pati botanteng magbebenta ng kanyang boto. Okay lang na pumapasok, nakapila, wala ka pang nakikita. Paglalabas, may dalang sobre, may picture o card ng mismong kandidato. Ano ibig sabihin doon? Hindi ba vote buying yon? At dyan po kami magmamatsyag mabuti. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.